Wanted, wanted, sweetheart. Wanted ka, sweetheart. Wanted ka nga, sweetheart. Ito nga po ang inabang dito sa barangay. May binalagay. Wanted ka, sweetheart. Siyempre mga kaibigan, dito po sa ating segment na to, pinag-uusapan po natin ang mga buhay-buhay ng mga tao. Hindi po ito chismisan, ha? Wala po ditong mga chika-chika. Ito po ay kung saan ay mga may problemang puso na pinadala po sa atin ang kanilang mga problem at sila'y naghahanap ng kasagutan. Likas na sa ating mga Pinoy na mag-share ng mga kabigatan at saka talagang mahilig tayo na alam mo yung mga mangialam ba? Kayo lang naman. Kayo lang mo naman ngingi alam. Ako, hindi ako nangingi alam ng buhay ng may buhay. Huwag ka nga dyan. Kaya dito sa mga may problema dyan, mga wina-wanted, mga inihabla ang kanilang mga boyfriend, ganyan, no? Dahil may problema. Sa boyfriend lang ba? Mga girlfriend lang ba problema face to face, natin? Hindi lang man po dyan. Pero may connection din sa mga normal na nangyari sa buhay natin, di ba? Mga problema, pagsubok ng buhay. Ayan. Face to face na ito. Ganun ba? Awayan ba to? Hindi naman to awayan lamang. Tungkol sa awayan. Kundi talaga nangyari sa atin. Maging yung mga hagupit ng bagyo, di ba? There's a rainbow after the rain. There's a rainbow always after the rain. Take a little time. Falling in. Pumunta. Sige na. Ano okay, ito ang ating leader. Ang pangalan niya ay si Joanne. Si Joanne. Si Joanne Bargabullas. Taga sa niya si Joanne. Naku, hindi ko pa dapat sabihin yung apelido niya. Nasabi ko, sorry po. Naku naman. Lagi na lang kayo. Nung last time si Junjun, nawad niyo ko si Lito. Pinapatago nga yung pangalan. Sabi ko sa inyo, wag kayong mga ilam ng buhay. Kasi for the sake of security rin nung yan na nga, paano nga masisecure na nasabi niyo na? Scandalous po ang kanyang masyado pong critical ang kanyang problema na idinulog po sa atin. Ewan natin kung makakayanin. Sumusubok niyang kay Tulfo. Ewan natin Basta pag sumulat po kayo, huwag niyo na ilagay ang apelido niyo kung gusto niyo hindi na mabasa. Siyempre, gusto na lang i-add ka sa Facebook magagawa niyo. And here we go. The letter of Joanne. Ayan, Joanne B na lang. Batumbaka. Paano si Annie yun? Eto na. Dear DJ Bruce Hart and DJ Kyle, nakatira po kami sa Manila sa tiyahin ko. Masaya naman po akong nabumuhay kasama nila, bagamat may mga incident po talaga na mahirap din ang mga sitwasyon. Hanggang dumating po ang isang sitwasyon sa buhay ko na hindi ko na po kinaya ang dami ng bigat, mga problema ko. Ayan, dami mga ganyan, mga problema. Sobrang dami ng problema ko kasi naging masungit po ang tiyahin ko sa akin. May mga pagkakataon po na gusto ko nang umalis. At pagkatapos po may nangyari sa amin ng BF ko. At pagkatapos po na may mangyari sa amin, iniwan niya po ako at pinagpalit ako sa iba. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nasunugan ang aming tinitirahan. Ayan, dramatization na po mga kaibigan. Pakinggan po natin ang dramatization namin ngayong umaga patungkol sa buhay ni Joanne. Sana ma-justify namin to. Dito lang sa segment natin na dito sa barangay. May binarangay. Wanted ka, sweetheart. And now we're pleased to bring you our feature presentation. Due to some violent content, parental discretion is advised. Ayan na! Ayan na! Nasusulit! Ang bahay namin! Naku, ang bahay ni Karang Pipe. Tulong po! Mga kapitbahay! Tulong! John, wala na natira sa ating mga ari-arian. Natupok na lahat. Oo nga po, Lola. Oo nga. Mas mabuti pang nanakawan tayo. Ang daming ng 10 beses. Daming nawala.
Kesa nasunugan tayo ng isang beses. Yung mga papeles ko po pang-apply. Hindi ko na magagamit. Pero mas mabuti na rin to dahil buhay tayo at malakas. Yung tiyahin mo, nasa na? Nandun po sa kapitbahay. Akala ko sa kasungitan niya natupok na rin siya. Ayoko po dito sa squatter. At mga kaibigan, siyempre po, eto na ang nangyari dahil po sa incidenting ito ay nawala na ng tirahan itong si Joan at siya po ay nagdesisyong bumalik na sa kanilang probinsya dito siyempre sa Mindoro. Ayan. Siya po ay nakatira sa may Nauhan at isang gabi na siya ay hindi makakatulog dahil siyempre marahil naiisip niya ang kanyang mga pinagdaanan sa Manila, ang kanyang masungit na tiyahin, ang kanyang mga dating trabaho at higit sa lahat ang kanyang boyfriend na matapos niyang pagbigyan ng isang bagay ay iniwan siya at pinagpalit sa iba. So gabi, ang eksena po ay gabi ng ganito. Bakit ganito ang buhay ko? Nagbalak naman akong baguhin ang buhay ko sa Manila. Pero bakit ganon? Sinubukan ko namang isaayos ang lahat. Pati boyfriend ko. Hindi ko mapagkatiwalaan. Maigit pa, maghiwalay na lang kami. Sa kalagitnaan ng gabi, may narinig na tinig si Joan ng isang boses ng lalaki. Sino yun? Sino yun? Nakakabahan ako. Sino siya? Sino ka? Sinundan niya ang tinig. Hinanap kung saan ito nanggagaling. Ba't nasa gubat ako? Nasaan siya? Ba't biglang... Hoy! Hoy! Pshit! Pshit! Hoy! Sino ka? Umarap ka nga dito. Huwag ka tumalikod. Hoy! Hey! Hey, dude! Don't make me cry! Hey! Hey! Hoy! Nakakatakot! Punta ka dito! Hoy! Joan, matagal kitang inintay. Talaga? Punta ka dito! Mabuti naman, nagbalik ka na. Ha? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Ha? Hindi wala akong kasintahan. Break na kami! Break na! Saan? Sa Paris. Sumama ka sa aking mundo. Ha? Ano ba maganda ba dyan? Maganda dito. Meron bang ano dyan, bar? Masaya. Meron bang inuman? Matagal na ako naghihintay sa'yo. Seryoso mo naman? Halika. Ayan mga kaibigan, at ang nangyari po sa kwento ay mamaya po natin itutuloy kung saan napunta itong si Joan na matapos siyang sumunod sa isang nagpakitang gwapong-gwapong lalaki. Ayan. So, ano kayang connection nito sa kanyang buhay? Doon sa kanyang boyfriend, sa kanyang mga masasalimot na pangyayari, sa sunog. Yan po ang ating babalikan sa pagpapatuloy ng ating dramatization sa ating pagsasadula ng buhay ni Joan. Talagang may reenactment pong nagaganap dito para po ma-justify talaga at mas maintindihan ang ating letter sender na si Joan. Na taga, si Joan, taga? Nauhan. Si Joan B. Joan si B. Joan Batong Baka ang wala ng paso. Lagi na nila na nasa bar.
O, tama, bar daw eh. Nasa disco nga, disco. Ba't ang bakal Hindi nga mabait yan? kasi, sa pagkabasa ko sa sulat niya, napakabait niya. Mm. Wala siyang ginagawang mga ganyan na pumupunta sa mga bar. Wala eh. Actually, napakabait niya kasi hindi niya ibinibigay agad ang kanyang pagkababae sa isang lalaki hindi siya sigurado. Diba? Sus? Napakabait niya. Meron ba pa Ganon. Oo. Marami pang ganyan, mga Maria Clara. Oo nga, tinatanong ko nga sa inyo. Marami pa nga. Oo, yun. Na-witness ko eh. Ayan, sabi ni Miss E, katakot naman yung napaka-horror naman ng dating. Parang naingkanto lang si paring Kyle. Ayan. Oy! Si Joanne yun. Sabi Kyle? pa niya, wow naman, bongga. Ganda ng sound effect. Wagas na wagas ang lolo kong makaarte. Peace. Mga kuya, talagang ganyan. May dramang nagaganap. Basta may letter sender kayo, may drama, ganyan. Matagal na, no? Tagal na nga. Ngayon Late mo ka lang ba? You're so ka ba? slow. Ha? Pag pumapasok ka? 8 o'clock? Inglesero? Taray na. Private school? Matagal na namin ito ginagawa. Ang kadramahang ito, ano? At para mas mababalikan mo yung mga nagdaan, panuorin mo kami sa YouTube. Nandun yung mga nagdaan, mga kadramahan namin dito. Anyway, kami po ay magpatugtog muna ng music. Diyan muna kayo at babalikan natin mamaya. Suspense muna. Kala ko awit tayo eh. Mamaya na lang, no? Gusto mo bang umawit tayo? Ha? Mamaya na lang? Mamaya na lang, no? Oh, Kasi masyado pang nagamit ng boses ng ating mga artista. Pero alam mo, nagre-request sila talaga yung sana daw kumanta naman tayong mga matataas na boses, yung ganyan, para daw yung bang mas mataas na... Kasi masyadong, yung lalamunan namin po ngayon, pinapreserve muna namin. Sabi niya, ito sabi niya, ganda daw ng song na, yung kay Whitney Houston na male version daw na subukan natin. Ano yun? Yung greatest love of all. Mamaya, sana po kantahin nyo yan kasi sobrang favorite ko yung song na yan. Wala naman may favorite. Paano naman yung iba? Ito pa fanatic siguro to ni Whitney Houston. Or I Will Always Love You na lang po kung hindi nyo kaya yung kantahin. Talagang Whitney Houston Kasi ba talagang pahirapan Bakit meron ka bang panggamot sa lalamunan para naman kami makakanta ng ayos? Para naman yung I Always Love You ay mababa Di babaan natin. Mas mataas nga yun. Babaan natin yung version. Baliw din to, Okay. Pa-heard naman ng song na version nyo. Version nyo ng Sa Isip Ko. Ayan. Ang dami mga request. Dami requested song, Makibati po si Munina ng Tawiran. Mahal na mahal ko siya. Sana hindi mangyari sa amin yung nangyari sa letter sender ninyo. Sino yan? Isang hindi naman mangyayari yun. Lalaki nag-text ito. Si Munina daw ang kanyang girlfriend. Hindi mangyayari yun. Matapos may mangyari sa inyo, tapos may mangyayaring iwanan, di ba? Walang ganun. Dapat magmahalan kayo. Oo. Pero hindi garantiya yun na kapag binigay na ay tapos na o hindi kayo maghihiwalay. Baka yun ang hudyat ng pagtatapos. Ayan kayo talagang yun generalize nyo Pwede mangyari sa lahat Grabe kayo. Bakit? Basta gano'n, may advice. Basta may advice nangyari sa akin, gano'n. Basta nangyari sa inyo, lahat pwede na? Pwede na mangyari sa kanila? Hindi naman. Pwede, di ba? Bakit hindi? Ayaw nyo lang siya yung Ano palagay mo sa... Sinumpa. Hoy. Sinumpa sa pag-ibig. Ako. Walang gano'n. Hugutan ng advice. Maraming naka-imbak lang dito. Pinagdaanan. Pinagdaanan. Pagdaanan na pala. Yan naman pala. Sige na. Play muna na tayo ng isang music natin. Okay. Ito pa rin. Para sa mga kaibigan natin yan na sawi sa pag-ibig, ito na. Ito ang kailangan nyo. Okay, sa mga nang-excite sa sunod na second part ng abangan po ninyo yan. Maya lang. Bahala na lang yung mahana. Hanapin nyo na lang. Maririnig nyo. Sige na po. Malapit na pong maging YouTube sensation to Pinapangarap hanggang pangarap. Malay natin,
Okay, dito na po tayo sa ating segment na Wanted ka, Sweetheart. Wanted, sweetheart. Dito sa barangay, may binarangay. Wanted ka, sweetheart. Okay, ang nakaraan sa kwento ni Joanne. Si Joanne. Okay, hawakan ko lang yung script ko, ha? Anong nangyari? Ang sabi, nasunugan sila at sila ay umuwi na ng probinsya. Ito si John. At dito isang gabi ay siya ay hindi makatulog at merong lalaki siyang sinundan-sundan. At ito na nga po ang pagpapatuloy ng ating story. Istorya. Ang istorya ni Joanne B. Joanne, sumama ka sa aking daigdig. Ayoko nga. Tae mo. Gwapo ako. Ew. Gwapo na pag nakatalikod. Nakaharap na ako. Walang pinagkaiba. Joanne, huwag kang mastos. Igalan mo ang Sinasabi ko lang katotohanan. Igalan mo ang Don't mga be hurt by the engkanto. truth. Cause truth will set you free. Ang engkantong sinisipon. Ay, Halika na. saan ba? Dito sa aking paraiso. Ayoko! Ayoko! At yan na nga po mga kaibigan ang nangyari. Ang sabi ay managinip po pala ang lahat ng iyon kay Joanne. Kala ko naman katotohanan. Si Joanne ay nanaginip. Alam na engkanto talaga siya. Nanaginip siya na Nanaginip naingkanto pa pala. siya. Pero ano kaya ang connection nito sa susunod na eksena? May connection po yan. Huwag niyo isipin na walang connection. ito na. Hindi namin Tunay sasama na to. kung walang connection sa Nasaan na kwento. siya? Naghihintay na Okay. siya ng sasakyan. Isang araw, isang gabi, ang nangyari, ang sabi, ay eto. Ginabi ng uwi galing sa palengke, wala siyang masakyan, kaya napilitan siyang maglakad. Kaya po ang ginamit niya ay ang kanyang taxicle, ang kanyang panyapak, ayun. At habang siya naglalakad sa dilim, eto mga gusto mga tagapakinig, mga naglalakad sa dilim na ganyan. Naglalakad sa dilim, ang nangyari, ang sabi, may sumusunod sa kanyang isang lalaksot. Eto na, eksena. Sino siya? Siya na kaya yung lalaki nasa panaginip ko? Sino siya? Nasa nakaitim na barong? Kailangan ng bilisan ng paglalakad. Halika. Sino ka? Halika. Sino ka? Halika. Sino ka? Gagawin tayo. Ano? Basta, halika. Bitawan mo ko! Aray! Nakakasakit ka na! Tumama ka sa akin. Ouch! Uy! At dinala nga po itong si Joanne sa dilim. At ang nangyari, ang sabi, humiyaw si Joanne ng pagkalakas-lakas. Ang nangyari, ang sabi, nalugso ang puri. Ay! Ouch! Nalugso na po ang puri niya. Ay, naisukang bataan! Siya po ay na-rape. Ayan. Ay, nako. Ang panggagahasang nangyari kay Joanne. Ay, nakilala po niya ang suspect na itatago daw natin sa pangalang Rolando. Eto na, sa korte at andyan na, nakasalang na sa sa korte pa lang, hindi pa kulungan Pero nakakulong na si Ang nangyari, ang sabi ay ganito. Sabi na nangyari, magsitayo po lahat. Sisimulan po ang pagliliti sa pamamagitan lamang ng ating mahal na hukom. Magsitayo po ang lahat. Mr. Witness, maaari mo bang ituro sa hukumang ito kung sino ang lalaking humalay kay Joanne? Maituturo mo ba, lalaki?
ang lalaking humalay kay Joanne? Ako po si Joanne. Hindi ka. Ang tinatanong ko ay ang witness. Ang witness, nasaan ang witness? Ako nga po si Joanne. Hindi. Ako rin ang witness. May witness ka. Wala Di ba po. tinuro mo si Rolando ang Wala nangyahasa po. sa'yo? Ako lang po. Wala nakakita sa lahat. Siya po! Yung lalaki yan na nakabarong ng itim. Kagalang-galang na hukom. Kagalang-galang na hukom. Ako po ang witness niya. Ako po. Silence in the court! Silence in the court! Ako po ang nakasaksi. Ako po ang nakakita ng lahat na po nangyayari. Ako po ay naandon mismo nung nangyari ang panggagahasa po sa kanya. Natakot po ako dahil po may dalang baril ang lalaking yan. Tuturo ko po sa inyo. Yan po si Rolando. Anong ginagawa mo ng oras na yon? Tumatay po ako. Mga ilang hakbang ang layo mo mula sa krimen. Mahal ko. Hindi ko po alam eh. May tumatay po bang pahakbang-hakbang? Pilosopo ka. Masyado akong pilosopo ang bata ka. Ano nangyari? Ang sabi? Ikulong na po yung lalaking yan. Ano nangyari po? Ang sabi, nakulong po yung witness. Hindi pa, hindi. Dahil masyadong pilosopo yung witness. Ano nangyari po ganito, ayan mga kaibigan. Patuloy pong nakikibaka si Joanne sa kanyang kaso na ito. At ang kanyang katanungan para sa ating segment na to. Ano nangyari? Ano ba nangyari sa akin? DJ Bruce at DJ Kyle? Tulungan niyo naman po ako. Okay. So, yan po mga kaibigan. Ito po si Joanne ay nagtatanong sa atin, ano daw ang kanyang gagawin? Napakarami ng masasalimutan nangyari sa buhay niya. Marahil ang pinakakatanungan niya, may lalaki pa kayang magmamahal sa kanya sa kabila ng kanyang nakaraan. Pakisagot lang daw sa pamagitan ng dalawang DJ at paubos na pang oras natin, kaya sagutin na ang tanong ni ng masa. Tanong ni Joanne. Ayan, okay. DJ Kyle, ikaw na, lumabas ka na. Wanted ka. Sabi, DJ Rocky, good morning. Sabi harassment yon. Sa pilitan, ha. At nalukso na talaga ang puri, ha. Nalukso. Naibigay. Hindi lukso, nalukso. Bataan. Nalukso. Hindi sinasadya. Ninakaw. Kinamkaw ang perlas ng silangan. Naging soko tuloy ang lolo, ang tibay, ha. I love it. Sakit ng tiyan ko. Sumakit ng tiyan mo. Gusto ko yung background nung Hirap daw tumain ng pakbang-hakbang. Ano naman, di ba? Ano yan? Ano nangyayari? Anong kaganapan yan? Anong kaganapan yan? Wala. Horror eh. Suspense yung mga kwento eh. Tama na, tapos na eh. Tama na yan. Advice na natin. Advice na natin si Joanne. Sige na, bigay mo na po ang iyong masasabi kay Joanne. Kaya boses mo. Kyle, bigyan mo siya ng advice. Ano bang problema niya? Ayun nga, may magmamahal pa ba sa kanya sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan? Na siya ay isang rape victim. Ang problema niya, bakit ganun nangyari sa kanya? Saka siyempre, nawawala na siya ng pag-asa sa buhay. Dahil marami na mga pangyayari sa kanya na hindi niya maipaliwanag bakit nangyari. Oo. Nangyari, ang sabi ay ewan. Bakit nga ba nangyari mga ganyang bagay sa buhay natin? Hindi natin naasahan. Tapos, yun nga, kung kailan naranasan natin yung mga bagay na yan, saka tayo lalong bumibitiw sa mga pag-asang pwede naman nating ibangon nating sarili, diba? Sa mga ganyang pangyayari sa buhay natin. Oo. Ito may nag-text dito, Joanne, hindi pa katapusan ng mundo para sa'yo. Pinaranas lang yan sa'yo kasi may maganda pang mangyayari sa buhay mo. So, wait ka lang. Pag may pangit na nangyari... Wait and see. Balay mo. Nangyari sa kanya nangyari din sa kanya yan siguro. Nangyari din siguro. Relate lang siya. Nakarelate na. Balay mo. Nangyari sa kanya yun, di ba? Kuya, ganun lang kadali sa kanya yun. Ito sabi, Kuya, masyado namang nababoy si Joe.
Ouch. Wala naman kami sinabi na baboy Wala sinabi lang namin. Wala na lang for trial. Sigaw na nga lang ang nangyari. Sabihin mo pa na baboy. Wala namang wala namang sound effects ng Wala namang eksenang gano'n sigaw lang. Kayo talaga, Kinat na nga namin. Deleted scene na nga yun, Ikaw talaga. Parental guidance nga. Oo. Kuya, katawa naman yung witness. Reliable ba yun? Hindi ba yun talaga yung dapat makulong? Kaya nga ayaw ni Joe ang pagsalitain, Tatakot siya, Alam mo, ito mahirap sa mga kaso, halimbawa, meron ka ng na-prove na sa medical, ikaw ay halimbawa na rape, ganyan. Kailangan mo pa talaga ng testigo. Kahit tinuturo mo na kung sino. Paano nga kung wala nga? Paano kung wala? Ikaw rin ang testigo. Mahirap gumulong yung kaso mo. Oo. Ikaw na lang ang gugulong kapag hindi gumugulong yung kaso mo. Magpagulong ka kahabol ng hustisya para sa'yo. Kaya marami sa mga nasa bilangguan, inaabot na sila ng ilang taon dyan, 8 taon na hanggang ngayon. Ang kaso pa rin nila, wala pa rin kaliwanagan. Di pa rin nila. So ka pa ang kailangan. Hindi pa rin nila mabanaag ang magandang umaga para sa kanila. Hindi pa sumisikat ang araw. Yung minsan mahirap sa atin. At saka alam mo, napansin ko lang sa mga kasi minsan umattend ako ng hearing ng isang kaso dito. Mula sa Tagalog, ita-translate sa English. And then, from English to translate sa Tagalog, kahaba-haba ng mga translation na ganyan. Minsan, yung nagta-translate pa, naiiba yung sinasabi. Kaya kailangan, aware din yung abogado, mapapansin din niya na pag namali yung translator, kailangan, agad siya, alerto siya. Ako lang ay nag-iisip at nagtataka, baka Pilipino tayong lahat, ba't kailangan? Get it? May English ganyan. Get it ka sa English? Hindi naman. Kasi siyempre, alam ba, ordinaryong tao, gaya ni Joanne, English-Englishan ka dyan, hindi ka naman nakakaintindi masyado ng English. Ano ba mga naiintindihan mo doon sa mga ganun, di ba? Na mag-Chinese. Sabi. Mabuti sana ako may foreigner doon. Ewan ko lang ako lang talaga, ewan ko, bakit ako nag-isip ng ganun? Hindi ko lang talaga siya ma-reconcile sa isip ko, anong connect ng English sa mga kasong ganyan. Kaya minsan ang haba-haba ng dami na sana na pag-usapan, dami ng ganito nangyari. Pero dahil sa sinusulong yung Filipino language o yung sariling language sa edukasyon. Sabi, di ba sa pero Japan? Sa mga ganyan hindi. Di ba yung mga yung mga ibang mga Asian country, mas madali silang umunlad. Sabi ito narinig ko lang comment ewan kung gaano katotoo to. Sabi ng isang tao na sundalo, sabi niya, alam mo, kaya maunlad sila kasi lahat ng nila, mga manual na aklat nila naka-translate sa wika nila. Oo. Kaya sa atin ano ba naman ang mata-translate sa Tagalog Mahirap naman kasi yung iba, talagang hindi na talaga matatagalog. Diba? Kaya mahirap sila halimbawa ay sa automotive, paano mo ita-translate yun sa Tagalog? Automatibo. Talaga, ang pangit. Hindi ko alam Anyway, problema. Ayaw na namin yung problema. Sige. Yung problema, ba't nag-iba na? Sagutin na natin, So, si Joanne, Joanne, siyempre, nangyari man yan sa'yo, may magmamahal pa rin sa'yo. Yun ang tanong. Nandito si DJ Broussard, handa magmahal sa'yo. Mahal ka namin. Mahal ka ni DJ Broussard. Oo, mahalan tayong lahat. Hindi niya sisirain ang iyong... Napunit man. Napunit. Ibabalik niya yan. Napunit man ang maganda mong nakaraan. Di ba? Ganun Tatagpian natin yan. Nalukot man. Gusto mo? Bulkasil? Nalukot man ang iyong kahapon. Nabusangot man yan, katulad ng isang papel. Ang katotohanan na nagusot lang yan, hindi yan napunit talaga. Naintindihan mo yun? Diba, gasamutin mo yung papel, tapos itapon mo siya. Kuhanin mo ulit. Ayusin mo ulit siya. Wala naman siya talagang damage, di ba? Nagusot lang. Ganon din ang mga mga rape. Kaya sakit kaya, Pero syempre, gusot nga lang. Pero at least buo ka. Tao ka pa rin. Paano kung pinunit-punit na? Ay, hindi. Walang mapupunit na tao. Oo. Dahil ang pagkatao ng isang tao, hindi yan masisira ng ibang tao. Dahil pagkatao mo yan Isang bagay lang nawala sa'yo. Pero phobia niyan, ang hirap nga talaga natanggapin. Lalo pa humahanap ka ng sinado na yung lukot ng kahapon. Kaya mangyayari niyan ay paglaban mo lang kung ano yung talagang
para sa'yo. Paglaman mo Kapag may katwiran hanggang sa dulo ng mundo, ang aking pag-ibig, giliw ko. Ano yan? Freddy Aguirre. Pwede Aguirre. Freddy Aguirre. Uy, wala na tayong oras. Ay, nako. Gusto ko ha? Kanta pa ba tayo, Nina? Ano bang kantahin natin? Kayo, anong gusto nyo? Pwede natin ipasok yan. Isip ka. Ikaw, mag-decide. Ako Gusto naman, ko sa isip ko eh. anything naman ako. Gusto nyo sa isip ka? O, sige. Nirequest nga Nirequest siya kanina eh. Bahala na. Kung Bahala na si, to. Batman kung paano mangyayari sa atin. Sige na. At saka panoorin niyo po ang Born Legacy showing na po. Ito po ay sa lahat pinuhanan sa Pilipinas. Sa lahat ng cinema nationwide. Oo. Palabas na siya sa Robinson, ano? Alin? Yun, Born Legacy. Diba? Panoorin natin. Ngayon? Libreng promotion po ang Robinson, ha? Kami naman ay bigyan Pantalatada ngayon. After. Bigyan nyo ng compliment. Riding. Pantalatada. In tandem. Tato na po kami, ha? Pinali na po namin. Para po sa inyo lahat ito. Ako muna dito, di ba? Tasok dito. Okay na. Alam kong mayroon ng iba, sa kilos mo'y nadarama. Nice one. Mukhang ako ay kinalimutan mo na. Wala nang masasabi, diba? Para man, tabi-tabi dyan. Kapit mo'y kay lamig na. Parang pangkay na. Ang halik mo'y wala nang gana. Maagaw ka man ng iba sa akin, pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Sa isip ko'y yakap ka pa. Hanggang sa isip na lang. Sa isip ko'y walang iba, mananatiling ikaw ang kapiling. Kahit sa isip ko na tama. Ganun talaga. Alam kong mayroon ng iba, ang init ay naglamig na. Pati aminin nang di malilihim, ikaw at ako'y tapos na. Bawat hakbang palayo ka, walang linaw na babalik ka. Wala na, asa pa. Agaw ka man ng iba sa akin, pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Tama na. Sa isip ko'y yakap ka pa. Sa isip ko'y walang iba, mananatiling ikaw ang kapiling. Kahit sa isip ko na Ay, mga ganyang awit na yan, nagde-depress ako. Mananatiling ikaw ang kapiling. Kahit sa isip ko na Excuse me po. Ayan ang ating lazo para sa inyo lahat. Punong-puno ng emosyon ng aming pagkanta. In tandem. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po uli naming awitin para sa inyo. Ngayong Friday, tayo po yung magpapaalam na naman. Goodbye! Bye-bye! God bless and enjoy the rest of your Friday.